impeachment court, which is yung Senate. So ito, pakinggan natin itong interview ni Toby Chanco. Ang sabi ko noon is because na-hold yung FLR. FLR, yes. Okay, na 209 billion. Ayan na, speaking of FLR, si First Lady, hindi yan First Lady, yung FLR for later release. Yan yung sinasabi ni Amy Marcos. At yan din yung sinisilip ni Ping Lacson. Diyan sila nag-away, kaya nagkaroon ng mga bakla-bakla na salitaan. Dahil sinabi ni Ping Lacson, mapanira talaga to si Ping Lacson, kupal talaga eh. Alam mo talagang may amo eh. Alam mo talagang aso eh. Tumanda na si Ping Lacson sa politika, pero ngayon pa naging aso. At ang nakakatawa, yung aso or yung amo niya na ginagawa siyang aso, dating nagtatawag siya ng hair follicle test nung eleksyon. Pero ngayon, bata na siya nun. Alam mo yun, walang delikadesa talaga yan si Ping Lacson eh. So yung for later release, mga bossing, ano yan? Yan yung mga insertion mo. Insertion mo or mga request mo na sasabihin sa'yo na okay, sa kanilang pondohan yan kapag nagkaroon tayo ng extra na budget. So ito si Lacson, sinasabi kay Amy na marami yung FLR. Pero hindi naman sinasabi ni Lacson na yung FLR, hindi ibig sabihin nun, kaya nga for later release, hindi ibig sabihin nun na ikaw ay kurakot or yung insertion mo na pondohan. Kasi sana, pinasok na ni Lacson yung FLR ni Amy Marcos. Sana, pinasok na rin niya sa usapan whether yung FLR ni Amy Marcos at saka nila Bato de la Rosa, ni Senator Bongo, yung mga FLRs nila, na-release pa. Kasi kung kahit napakarami mong insertions, kung hindi naman yan pinondohan ng DPWH, hindi naman yan nireleasan ng budget ng disbursing agency. For example, yung FLR mo is about education. Diba, mga classrooms. Hindi nag-release ang DPWH. Ang DPWH ang may ng classroom, ang may responsibility. Let's say for example sa Department of Education, any project na meron ka na link sa Department of Education, Department of Education ang mag-allocate ng budget doon kung may extra ang DBM, national budget na ilalagay doon para diyan sa mga insertions. So depende whether yung insertions ay na-award or hindi. So yun yung mali ni Lacson. Sana sinabi niya na may FLR or for later release or insertion si Amy Marcos, pero naibigay ba? Napondohan ba yung mga insertions niya? Kaya nga sinasabi ni Leviste na yung Cabral files, hindi naman kasi ibig sabihin na nandiyan yung pangalan mo na may insertion ka. Hindi naman ibig sabihin na masama ka na na corrupt ka na Ibig sabihin lang yan, nandiyan ka now, i-defend mo yung sarili mo. Kung yung insertion mo pinondohan ng DPWH, ang question dito is nag-push through ba yung project? Gumagana ba yung proyekto? Hindi ba siya ghost? Yun lang naman yun. So dito sa kaso ni Amy Marcos, sana sinabi ni Ping Lacson kung yung mga for later release ni Amy Marcos ay na-release o hindi. Because kung sinabi mo lang na si Amy Marcos may for later release, pero hanggang dun ka na lang, naglalagay ka lang ng agam-agam, doubt sa isip ng tao na pinalalabas mo na si Amy Marcos kurakot. Kasi ito nga yung pinakamalaking question. Ito pwede nga natin ihambing dito si Risa Ontiveros. Ang requested project ni Risa Ontiveros for 2025, isa lang. Isa. Pero pag tiningnan mo yung insertion niya, napakarami. Ang legal is yung requested budget. Kasi yung requested budget, mga boss, pinagdidebatehan niya ng Senado at ng Kongreso. Legal yan. So kung meron kang 10 request, ibig sabihin, 10 yung proyekto mo na mapapakinabangan ng tao versus isa ni Risa Ontiveros. Isang proyekto lang. So ang ni-request niya. Pero bakit napakarami mong insertions? Kung talagang importante yung iyong proyekto, sana nilagay mo na siya sa NEP. Di ba? O ngayon si Amy, isa siya sa mga pinakamaraming request. Ang tanong, kung yung kanya bang mga request, na-grant. O ngayon, meron din siyang mga insertions aside from yung kanyang request. And mas marami yung insertions o yung request kaysa sa insertions. Yung insertions niya tagged as FLR for later release. So ang tanong, nireleasan ba yun o hindi? Kasi kung hindi siya nireleasan, hindi natin dapat ginagawa ng issue yan, Ping Lacson. Diba? Kaya dyan ngayon nagkaroon ng issue na patungkol sa bading and all na tinatawag na bakla si Lacson. Ituloy natin tong kay Toby Chanco. Sabi ko, ang duda ko noon, yung mga nagbenta ng projects ay pinilit yung impeachment para later on, yun ang sasabihin nilang dahilan kay Presidente na dapat mong i-release yung FLR dahil naipangako namin sa mga congressman. Correct. And which So dito, inaamin ni Toby Chanco na yung mga congressman ay pinangakuan, binentahan ng allocations. Gets ninyo? Sino ang magbebenta ng allocations? Si Martin Romualdez. Kasi lumalabas na parang yung pera ng gobyerno na kay Martin Romualdez at siya ang nagsasabi kung sino ang re-releasan. Si DPWH ngayon, sumusunod lang kay Martin Romualdez kung sino din yung re-releasan kasi nga ang disbursing agency is DPWH. So ako si DPWH, sa akin nilalagay yung pera, pero pera ni Martin Romualdez yun. Kasi halimbawa ito si Toby Chanco, meron siyang isang proyekto na halagang 1 bilyon. At sinabi ni Romualdez sa DPWH, huwag niyong pondohan yan, kalaban ko yan. Hindi mapupondohan yung mga request or yung mga insertions na itong si Toby Chanco. Pero, halimbawa, si Toby Chanco, meron siyang isang proyekto na hinihiling. Hindi siya pipirma kay Inday Sara. O ngayon, kakausapin siya. Sir, ibibigay ko sa iyo yung proyekto na yan, popondohan ng DPWH yan, pero pipirma ka
sa impeachment ni VP Sara. Kung hindi ka pipirma sa impeachment ni VP Sara, huwag ka nang umasa na matutuloy ang proyekto mo na yan. Sira ka sa constituency mo, sa mga botante mo. Tama? So ikaw ngayon, dahil importante rin sa'yo yung pinangako mo sa mga botante mo at importante rin sa'yo yung boto ng mga botante mo dahil kung hindi mo magawa yung proyekto, baka hindi ka na nila iboto at baka masingitan ka, iba na yung maging congressman sa susunod, pipirma ka na lang ngayon. Doon pa lang re-releasean yung project mo or doon ngayon, siyempre pumirma ka na. No? Ito yung sinasabi ni Toby Chanco pumirma ka na. Nasaan na ngayon yung project ko? Pumirma ako Yan ang bayad mo sa akin yung proyekto Asan na ngayon? Ayan na ngayon yung kasi meron ding president's budget. Sa president's budget, doon ngayon kukunin nito ni Romualdez yung ipangbibigay diyan sa proyekto. Ano lang to hypothetical lang to, halimbawa ng isang congressman. Yan yung tinatawag na political capital. Yan yung sinasabi ngayon dito ni Toby Chanco. Really happened, which I was proven correct. Wow. Kasi nung kausap ko si JJ Suarez, tsaka si Don Gonzales, March 25, ang unang sabi nila sa akin, please convince the president na ma-release yung FLR. Sabi ko, bakit? Sabi niya una, may namuhunan na dyan. Tanong sinagot ko sila, bakit may namuhunan? Bakit ang pinuhunan yung political capital ng presidente? Yeah. Sabi niya, paano yan na pangako namin yan sa mga pumirma doon sa impeachment? Sabi ko nga sa inyo dapat nga sa totoo lang. Dito pa lang dapat nakukulong na si Martin Romualdez. Ito mga involved na mga pangalan na to, na sinasabi nito ni Toby Chanco, dapat nga na yan dinidisqualify na yan, dapat nga fina-file na ng ethics complaint yan di ba? Dapat nga yung pamunuan ng Congress, iniimbestigahan na tong sinasabi na ito ni Toby Chanco Kasi tingnan mo si Kiko Barsaga, may ethics complaint. Dahil lang post lang ng post sa social media. Si Leviste ngayon, tinitira nila yung dati niyang kumpanya na nagbenta umano ng prangkisa ng solar sa yung kanyang kumpanya. And isa rin yan sa pwedeng gamitin sa kanya para masampahan siya ng ethics complaint. Hindi pa ba unethical itong ginagawa nila? Na yung political capital ng presidente, ipinapangako na nila sa mga kasamahan nilang congressman na para bang yung presidente natin sobrang bobo, sabagay, bobo naman talaga, sobrang bobo, si Martin Romualdez na yung nagmamanage ng political capital ng presidente, di ba? So dito pa lang alam mo na itong impeachment ni Inday Sara is highly political. Ginamitan ng pera noong 2025 yung mga insertions, yung mga allocables, yung mga ayuda na ginawa ng Speaker of the House noon na parang pork barrel niya at pinangbabribe niya sa mga congressman para pumirma sa lahat ng mga gusto niyang ipanukala, dapat dito pa lang tapos na yan Wala na talaga yan So sino pang congressman ngayon ang kanilang mabobola samantalang nabola nila yung mga congressman noon according to Toby Chanco because naka-hostage yung mga projects nila ngayon, wala na yung tinanggal na yung mga insertions. Nakadepende na talaga sa DPWH yung mga proyekto ng bawat congressman at ng bawat proponents. Ayan na ngayon. So malabong-malabo na yung impeachment talaga ni VP Sara dito. At kung mag-push through man yan, sigurado tayo may magic na naman nangyari dyan. Siyempre may natitira pang pera from yung kanilang mga ninakaw. Ang lami nun, trilyon-trilyon yun yan yung ipambabayad nila. Baka hindi na proyekto, pera na mismo under the table yung ibabayad nila. Bantayan ninyo yung mga pipirma sa impeachment ni VP Sara, 100% binayaran yan pa ilalim at pera nyo yung ginamit dyan. Sigurado tayo dyan. Yung FLR. Again, So kasi it doesn't make sense, Sek Nani, pareho naman tayong galing sa Congress. Yes. Alam natin yung sayang kalendaryo. kita ng pang-abot Masaya sana. Alam natin yung kalendaryo, di ba? Yes. Kasi ikaw mag-explain sa akin, anong logic na magpapapirma ka ng impeachment ng Feb 5, alam mo June 2 pang resumption. Anong logic? Well, actually, look, I'll put it in this context. Okay. Unang-una, sabi ni Pangulong Marcos, there will be no impeachment. Okay. Di ba sinabi niya initially? Oo. Then nag-impeachment. Oo. Di ba? Tapos there were several impeachment cases that were filed. Oo. At itong huli, ito yung pinaka-controversial. Yung pinapirmahan. Yung hinabol. Kasi 215 congressmen ata. Diretso sa plenary. Yes. Hindi na duman sa committee. Yes. And in doing so, ang kwento sa media, which I'm glad you're now confirming. Actually, mga bossing, dito sa interview na to, sinabi ni Toby Chanco na si Bongbong Marcos daw, kinausap si Zaldico. He was there, doon sa meeting na yun. Sinabi ni Bongbong Marcos kay Romualdez at kay Zaldico, ilang mansion ba sa Valle Verde at sa Forest Park ang kailangan nyo? Ilang eroplano ba ang kailangan nyo? Ilang caviar ba ang kailangan nyong kainin? Okay, so pinagalitan niya. So it means, admission yun. Sinasabi ngayon nito ni Toby Chanco na alam ni Bongbong Marcos yun. Na itong dalawang to, si Zaldico at saka si Romualdez, meron talagang hocus-pocus na ginagawa. Dahil yung political capital nga ng presidente, ibinibenta nila. At the same time, yung mga proyekto ng gobyerno, puro ghosts. So alam ni Bongbong Marcos yun. Bakit nung tinanong siya ng media kung masasampahan ba o madadamay ba si Martin Romualdez, bakit ang sagot niya hindi? Kung ikaw, pinagalitan mo yung pinsan mo sa pangdarambong nilang dalawa ni Zaldico, according to Toby Chanco, si Toby Chanco, kanang kamay ni Bongbong yan. So maniniwala tayo kay Toby Chanco because first hand experience yan, ika nga. Personal knowledge yan. Nandoon siya mismo. Sinisigawan daw yung dalawa kung bakit ang dami-dami yung ba't kinukuha niyo yung pera ng taong bayan. Bakit sa tuwing tatanungin mo si Bongbong Marcos, hindi niya sinasabing may connection yung pinsan niya?
sabi nung kanang kamay niya, pinagalitan niya. Kung pinagalitan mo, alam mo na nagnanakaw yung pinsan mo. So ibig sabihin, pinagtatakpan mo. Pag pinagtakpan mo yung pinsan mo, kahit na wala kang kinalaman, sabihin na natin wala kang kinalaman, kasabwat ka na din. Maaring hindi ikaw yung kumuha ng pinakamalaking pera, pero the fact na alam mo na ninakaw nito yung pera, tapos pinagtanggol mo siya, look out ka. You're equally as liable as Martin Romualdez and Zaldico. So dito sa interview na to ni Toby Chanco, na-expose talaga si Bongbong Marcos na pinagtatakpan niya yung pinsan niya, yung anak niya, at itong si Zaldico lang yung kanilang ginagawang panggatong kasi di man nila kamag-anak eh. So ang legacy talaga ng mga Marcos is iligtas lang yung mga sarili nila at ipagkanuno yung mga hindi nila kaano-ano. Sa ngalan ng corruption, si Inday Sara na nakatulong sa kanila bilang vice-presidente niya, pinanggatong nila. Si Pangulong Duterte na nagpalibing sa tatay nila dahil di nila kamag-anak, pinanggatong nila. Si Zaldico na ginagamit nila para mag-allocate ng mga budget para sa mga kita nila at komisyon nila. Anong ginawa nila? Pinanggatong nila. At lahat, kahit Pilipino, kahit tayo, hanggat hindi tayo kamag-anak ng mga demonyo na yan, ipanggagatong tayo ng mga yan, mailigtas lang yung sarili nila at makuha lang nila yung pera ng taong bayan. Ganun ang style ng mga yan.